Gusto kong humingi ng tawad kay Mama sa pagkakamaling nagawa ko sa buhay noon. Pero paano? Nahihiya ako at nangangambang baka hindi niya ako matanggap pang muli. Dear GV, tawagin niyo na lamang ako sa pangalang Ella. Nasa 4th year high school na ako noong itinanan ako ng asawa ko ngayon. Mataas ang tingin ni Mama sa akin at inaasahan niyang makapagtapos ako sa pag-aaral upang makatulong sa mga kapatid ko, ngunit hindi ito kinaya ng kahirapan na dinanas ko sa aming pamilya. Nagsawa na ako na halos araw-araw ay nanginginig ang katawan ko sa gutom. Nainggit ako tuloy sa aking mga kaklase na kung saan lahat ng pangailangan nila ay napoprovide ng kanilang mga magulang. Minsan sinisisi ko sina Mama, bakit napakahirap namin sa buhay. Kaya noong nakilala ko ang nagiging asawa ko ngayon, nahulog agad ang loob ko sa kanya. Dahil na ipoprovide niya ang mga pangailangan ko at magiging sa mga luho ko. Kaya noong niyaya niya akong magtanan, ay sumama na agad ako. Dinala ako sa kanilang lugar dito sa Mindanao. Walang alam ang aking mga magulang sa mga bagay na aking ginawa. At halos mabaliw sina Mama at Papa sa kakahanap sa aking GV. Pero nag-change ako ng number upang hindi nila ako makontak. Nalaman na lang nila na sumama ako sa isang lalaki. Mabait ang asawa ko noong una at halos itinuturing akong prinsesa sa bahay. Matanda siya sa akin ng 13 years. 18 ako noon at siya naman ay nasa 31 na. Isang construction worker din siya, GV. Ngunit pagkalipas ng ilang taon ay unti-unti siyang nagbago. Mas lalong lumala noong nabuntis niya ako, GV, dahil halos lasing siyang umuwi sa bahay araw-araw. Sinasaktan niya rin ako at minsan ginugutom. Naisip ko tuloy si Mama noon at ang mga payo niya sa akin. Naiiyak na lang ako, GV, at nagsisisi sa mga nagawa ko sa buhay. Nasundan pa ulit ang aking mga anak ng 3. At dahil isang construction worker lamang ang aking asawa, kailangan kong kumayo din upang maipangtustos ko ang mga pangailangan ng aking mga anak. Ngayon ko lang naintindihan ng nulubusan ang hirap ng isang ina. Kasal na kami ng aking asawa ngayon. At marahil sa kagustuhan kong mabuo ang aking pamilya, tinitiis ko ang aking asawa. Na kahit paulit-ulit niya akong niluloko sa aming pagsasama. Kung may isang wish ako ngayon, GV, ay yung makahingi ng tawad sa aking ina at mayakap siyang mahigpit. Kaya ang payo ko sa mga kabataan ngayon, sundin ang inyong mga magulang upang wala kang pagsisihan sa huling panahon. Hanggang dito na lang ang nagsulat, Ella. Maraming salamat, Ella, sa pagbahagi ng inyong kwento dito sa ating page at sana ay may natutunan tayong aral sa kwento natin sa araw na ito. Nasa huli talaga ang pagsisisi. Yung mga panahon na gusto nating balikan ay hindi na natin pwedeng balikan. Kaya sa mga kabataan natin ngayon, sana ay pakinggan nyo ang mga payo ng ating mga magulang. Dahil hindi naman sila naghahangad ng ikakasira ninyo. Kundi ang hangad lang nila ay yung makapagtapos kayo at magiging successful at magiging maayos ang buhay nyo sa darating na mga araw. At sa lahat ng gustong magbahagi ng kanilang short story upang makapag-inspire sa ating mga listener, ipadala na sa ating page GV. So isulat nyo yan at isend sa ating messenger. Maghihintay ako sa inyo lahat.